Season 2 of Anything Goes with DJ Happy is finally here and you don't want to miss this. We're talking fresh topics, new perspectives, and new line of guests. You never know what's coming, and that's the fun part! Get ready for anything because dito sa Anything Goes, dito tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Pagpapala pa more and keep the faith everyone. God bless us all! Alright, a pleasant and blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. Dito muna. That's right. Maraming salamat po muli sa ating mga patuloy na mga nanonood sa orsa ito, sa inyong continuous, yung patuloy na pagsuporta nyo, pagtangkilik dito po sa programang ito, itong podcast na ito na proyekto po ng GCCF at ng CUMC. Again, welcome po ang bawat isa sa atin. Also, yung mga brothers and sisters natin, no, na nasa ibang bansa, mga OFWs, wherever you are, whatever the things that you are doing right now, kung kayo man ay busy, kayo man ay nasa oras ng pagpapahinga, tune in lang po kayo dito po sa podcast na ito. Anything Goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. So, welcome po ang bawat isa sa atin. First up, I would like to thank siyempre, ang ating mga partners, Wingspired Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops, Be Inspired, Be Wingspired, Luminosa Health and Wellness Products, specifically po ang kanilang stem cell powder drink, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Again, thank you so much sa ating mga partners. Also, ang bumubuo po ng Anything Goes podcast team, ang ating Anything Goes crew. Unang-una po si Miss Mara Panganiban, ang ating new ministries chairperson, si Mr. Jen Mendillo and EJ Mahipus, ang ating executive producers, si Mr. Ryan De La Serna and Sir James Rapiz, ang ating director. Also si Mr. Sean Abela, ating multimedia chairperson. At syempre, last but not the least, ang ating mahal na administrative pastor, walang iba po, si Reverend Rani Jacinto dito po sa Central United Methodist Church. Thank you so much po sa inyong patuloy po na pagsuporta sa programang ito. So, itong gabi po, maraming nakaka-excite po itong oras na ito, ang ating pag-uusapan ngayon, o mga viewers, dahil ang ating kwentuhan sa gabing ito ay this is all about yung passion, no? And yung puso sa paglilingkod sa Panginoon na wala pong kapalit, no? Wala pong hinihinging kahit anong let's say yung in return, yung mga ganon. Wala pong iniisip na balang araw kailangan na merong hindi rin po kailangan pasalamatan. This is purely heart po and passion po na manggagaling po sa ating special guest for this evening. Actually po, napaka-decorated, very highly decorated po ang background po ng ating special guest, no, sa gabing ito. Very active dito po sa Central United Methodist Church. So, introduction ko po sa kanya, unang-una po, she is an active member of SPPR, also the president of Timpuyog Sunday School dito rin po sa Central Methodist Church, specifically po sa Ilocano congregation, and also she is the anniversary chairperson po ngayon po dito po sa Central United Methodist Church, at napakaganda po ng mga dumaang activities, mga projects, at yung mga upcoming pa po, marami, at ikikwento po niya ngayon sa inyo, sa ating lahat sa gabing ito. So, ngayon, ladies and gentlemen, please welcome Fiscal Des Macaraeg. Alright. Hello everyone.
A pleasant evening to all. Pleasant evening. My kumpare, Happy. Also, sensei of my sons. And of course, my brother here in Central Church. At sa lahat po ng nanonood at sumusuporta dito po sa ating Anything Goes. I'm very excited to be here. Thank you so much for that introduction. Parang Happy. Yes, Maring Fiscal Des. I am very honored, no, na alam namin talaga, very busy ka talaga, no? Talagang very busy kahit hindi sa church. Outside the church or mismo sa church. Pero parang naiisip ko, parang mas busy ka dito sa church, no? Sa mga panahon na ito. Now, bago tayo dumako dyan, Fiscal Des, gusto ko lang sa mga nanonood sa oras na ito, so we just wanna know, no? We wanna know more about you. Okay, kahit ninenervyos ako sa panahong ito. I hardly talk about myself because I'm not really comfortable talking about myself. Alam mo naman ako, gusto ko lagi lang low-key and nasa background lang. But since you asked me, and for those who do not know me, well, I am fondly called as Attorney Des or Fiscal Des dito po sa church and in my circle of friends. I work at the Department of Justice as a Senior Assistant City Prosecutor for 19 years na this year. And sa totoo lang, totoo yun, I thank God that I am able to spend more time here kasi from my work, I can say na dito sa church, I find the peace despite the busyness, yung paggawa dito sa ating paglilingkod sa ating simbahan, dun ko na nararamdaman yung peace after a very chaotic day of work because yung nature ng work ko talagang everyday I handle problems of different people, iba't ibang kaso. So masaya ako na nandito ako sa Central United Methodist Church at nakakapaglingkod at dito ko natatagpuan yung kapayapaan na kasama ang Panginoon, so to speak. Yeah. You know, it's a sort of ito yung refuge mo. Yes, Totoo yes. Yun. Nabanggit mo kanina, di ba? Being an attorney, no? Being a fiscal. Yung father ko din, late father ko, he was also an attorney, no? Retired attorney. Kaya alam ko yung pinagdadaanan nyo sa work nyo, no? Every day, yung mga, let's say, siyempre meron dyan yung mga simple lang, pati yung mga matitindi. Do you think, ito pala yung tanong ko, paano mo pala nababalance yun, let's say, yung career mo as a fiscal, no, as an attorney, and ito as an active member, no? So, member lang muna. Let's say, you're an active member of Central United Methodist Church. Aside yung sa linggo, tuwing linggo, kasi sa atin, talagang we are churchgoers talaga pagdating ng Sunday. Pero yun nga, maski yung regular days, di ba? Yun nga yung iniisip namin, no? Paano mo nababalance yun? Ano yung time management mo? Sige, baka makapagbigay ka ng pro tips para sa ating mga nanonood. I always say, a lot of people ask me that, and I always say na it's only by the grace of God talaga. Kahit ako, naisip ko rin yun eh. But yun, it's only by the grace of God talaga na I am able to do these things wearing these multiple hats. Namamanage natin yung oras natin. Especially so na nanay at tatay ako sa bahay because my husband is an OFW, he's a seafarer. Hindi ko rin masabi. I think it's because I want to do these things. Kasi kung gusto mo talaga yung gagawin mo, walang conflict eh. Walang conflict. So, I guess that's the driving or that's the motivation siguro na I'm able to prioritize. So, yung time ko, I put it in the things that I really want to do. And yun, my work, my family, and of course, doing the services in the church. So, and I have a lot of people, kumbaga, wala akong, how do I say that? The Lord is always giving me the support
that I need to do all these things. Yung support sa family, support sa work, support dito. Na-amaze din ako how God works sa mga aspect na yon. So, yon, marami akong pinasasalamatan na mga ginagamit din ng Panginoon to give me that support, to enable me to do these things all together. Amen. Very well said, no? Physical desk. Kaya sa mga viewers natin, doon mo makikita na yung heart talaga, kaya nabanggit ko kanina, di ba? Yung passion, yung desire, pati yung heart mo. If you love this, itong specific thing na to, no? Yung gusto mo yung ginagawa mo na ito, mahal mo ito, doon ka masaya no? Kaya kahit, let's say, kahit kulang ka sa oras, nabibigyan mo siya ng time Yes. And unknowingly, kahit yung akala mong maliit na oras lang, mapapansin mo, na ano mo pala yun, na maximize mo pa, no? Yes. Sa paglilingkod dito sa church. Especially, of course, sa ating Panginoon. Kasi ginagawa natin ito para kay Lord. So, doon kami, no? Saludo kami sa inyo dyan, physical desk. Kaya lahat kami, no? Pag inisip namin, grabe ang sipag ni Fiscal Desk. Totoo yun. Di ba? Pag halimbawa, bisa dumadating kami dito sa Central. Regular days, di ba? Tapos nakikita namin, nandun pa rin kayo, buong family. No? Wow. Pati si Captain Paul. Yes. Di ba? Full support, di ba? Yun yung ano doon yung kung mahal mo talaga yung ginagawa mo. And ultimately, mahal ang Panginoon. Yeah. Yan talaga. Oh, Yes. Pero hindi naman ibig sabihin nun, you're just doing your job, yung career mo, yung profession mo, dahil profession mo yan Siyempre, nandun din yung passion and heart niya. Kaya ano talaga yun best of both worlds, no? Yes. Kaya you're magandang role model talaga, no? Yung katulad mo, Fiscal Desk. So sa mga nanonood natin, especially no, yung mga young ones, na nasa path na ito, no? Yung nasa field or career na pupuntahan nila, let's say yung sa law. Ganun, no? Wag nating isipin na yung kumbaga, this is just yung stepping stone lang natin lagi yung profession lang, yung academics. Lagi nating ipapasok din sa buhay natin, no? Yung gagawin natin kung ano, kahit ano man yung natin, yung course or career na ating yung pupuntahan natin. Unahin natin ang Panginoon, right? Panginoon. Always always put the Lord at the center of our lives. Kaya this is a good example po sa mga viewers natin. So, moving on, Fiscal Desk, siguro naiisip ng mga viewers natin, naku, fiscal siya, attorney. So, paano kaya yung pakikitungo niya, let's say, sa profession mo? Then, pati sa church, is there a difference, no? Let's say, sa world, outside the church, and sa church. Ano yung difference na napapansin mo, Fiscal Desk? Yung, let's say, yung environment, yung peers, or yung people, yan. There are differences talaga. There are differences talaga. Kaya nga, yung nabanggit ko kanina na dito talaga, at sa paglilingkod sa Panginoon, I feel the presence of God and yung peace talaga. Yung difference kasi is, relative siya. So, iba-iba yung pagtingin natin siguro sa mga nakakasama ko sa bawat group that I belong. So, but I don't dwell much on those differences. Kumbaga, ang nasa mind ko lang lagi talaga is, una akong anak ng Panginoon. Nagkataon lang na dito niya ako nilagay sa profession na to. So, with that, hindi yung pagiging abogado ko or hindi yung pagiging fiscal ko ang mangingibabaw. But of course, when I am at work, talagang the job calls me to be that kind of lawyer or that kind of fiscal. Pero at the end of the day, my actions, yun lang, yung una akong anak ng Panginoon. So, ano ba dapat ang gagawin ko sa sitwasyon na to? Kasi even in my work, I treasure yung relationship. I put effort in restoring relationship between the conflicting parties. Parang matyaga ako doon. The Lord has put that heart in me na matyaga ako doon. Minsan, I pray for the parties that I mediate, ganyan. So, minsan niloloko nila ko. I don't know, tinatawanan yata ako sa office. Diba, no? Meron dyan yung, ang hirap, umintindi. Oo.
kailangan matyaga ka talaga. Matyaga ka talaga. And talagang prayers yon para matyaga ka. Kasi ang conception ng iba, pag fiscal, masungit, ganyan. Di ba? Masungit, matapang. And nagugulat sila pagka nalalaman nila na, fiscal ba yan, ganyan. Kasi parang ako, pag hindi tinatawag ng pagkakataon na magsungit o maging matapang, magalit, oo. So, walang reason. Hindi dahil fiscal ka, hindi dahil abogado ka. So, ganun lang yung ano ko na maraming pagkakaiba, pero pare-pareho tayong anak ng Panginoon and we are expected to just manifest yung love ng Panginoon sa bawat isa sa lahat ng pagkakataon. Very challenging yung sinasabi ko na ganito, but it's a choice. And for me, choice ko yon to be diplomatic lang, to be patient in exerting effort na ma-restore ang mga conflicting relationships. Tsaka ultimately, no, fiscal desk, kung ano man yung naging stress mo nung maghapon, siyempre, di ba, ginagawa mo wag mong dalhin sa bahay yun, eh, di ba? Oo. Ay, malaking learning ko yan. Kasi nung bago-bago ako, I bring work at home. Tapos habang nagtatrabaho ako, maliit pa nun si Paulo, palang anak namin, napapagalitan ko siya kasi inistorbo niya ako sa work. Parang ganon. And then I realized na this is already home. So dapat wala nang work sa home. So sa mga nanonood sa atin, mga working moms, let's leave work at the workplace. When we go home, we spend the time, quality time with our family na. So, yun lang pong ano ko na learning ko po talaga yan. Medyo ilang taon din yun na before I realized it na yung family ko, yung anak ko, yun na yung napapagbuntunan ko ng stress ko sa work, which should not be the case. Parang ganun. Parang sila Huwag tayong mag-uwi ng work sa bahay. Parang yung gusto, sisentensyahan na kita. No, kidding aside, no, yun nga po, no, mga viewers, yung sa case ni fiscal desk, no, sa situation niya, talagang learning niya sa sarili, talagang sa ating bawat isa. So, wag nating hintayin yung time na yung ibang tao yung magko-correct sa'yo kasi hindi mangyayari yun eh. Yes. Di ba? Ang learning talaga, it will come from you. Yes. Kaya ganun po yung mga life hacks, Life no? hacks. Dating mga let's say professional tayo, no, yung kahit mga ordinary citizens tayo, meron tayong mga gawain. Yun nga, sabi nga ni Fiscal Desk, wag nating dadalhin yung problema. Let's say yung trabaho natin sa bahay. Yes. Pero meron dyan exception to the rule dyan, no, fiscal. Yung mga teachers, no? Actually, hindi maiwasan eh. Yes. Oo, kahit sa bahay na dinadala yung work. Paganda naman yun. Dalhin mo yung work, pero wag mo dalhin yung stress. Yung stress, tama. Ayan. Very well said, no, fiscal desk. So moving on tayo. Now, pupunta nga tayo doon sa being the anniversary chairperson dito po sa Central United Methodist Church. Talaga ako po sa akin pa lang wow, napakaraming activities, programs. So simulan po natin muna fiscal desk, no. Ano yung mga dumaan na activities nitong year na ito? Okay, so we were very blessed na makapagsimula tayo ng maaga. So, yung planning kasi natin started last year around mga August, September. So, itong mga naging activities natin ito ay bunga ng collaborations, mga kaisipan, ideas coming from the anniversary committee. At noong January, napag-usapan na maging parang kick-off celebration would be an evangelistic night. Kasi ang theme nga natin for this year is love, 126 years of love, service, and mission. So napag-usapan ng anniversary committee na all activities for the anniversary would be going around that, yung love, service, and mission. So we started with mission. Yun nga yung evangelistic night natin nung January 18. So we're very blessed talaga na nakapag-invite tayo ng isang katulad ni Miss Venus Ra. It was really a blessing kasi prior to her, may iba tayong in-invite na umokay naman but January came, the first week of January, nagka-problema yung schedule. We were referred to 700 Club
and she responded immediately. So we praise God for that. We heard her testimony, and then Pastor Alan was also there to evangelize that night. It was well attended. Dinala natin sa labas yung ating evangelistic night. Primarily para makapture din natin ang ating community. Makita nila na meron ditong isang simbahan na maaari din nilang maging home church, maaari nilang masumpungan ng Panginoon dito sa mga taong nandito sa paligid ng Calao at UN Avenue at sa Luneta. And so, yun ay para sa mga hindi taga-central. Now, we wanted to introduce, of course, our church, and we want to invite people to come to God na hindi mga centralites. And then, sinundan natin ito last January 25, Revival Night naman. So, we were very blessed also to have Reverend Mendilio, who led us in that wonderful Revival Night for Centralites naman. And then, February, because it's Love Month, love and service tayo. So, nagkaroon tayo ng clean-up drive. Naglinis tayo sa simbahan and of course dito sa proximity ng ating church in collaboration with the barangay officials. And we had a mass wedding last February 14. Yon yung pinaka-highlight ng ating Love Month. So, we sort of adopted couples from our community, no? And also yung ating mga staff dito sa Central Church. So, all in all, we had 10 couples, and we are very grateful sa lahat ng Central members na naging sponsor. So, this was held through the generous sponsorship of Central United Methodist Church couples led by the Married Couples Fellowship. And we are looking forward to welcome this 10 newlywed couples sa ating Married Couples Fellowship first Friday of March. So, and sana magtuloy-tuloy natin silang... What time, Fiscal? That's every Friday. Actually, that's every Friday na fellowship, 6 o'clock. 6 o'clock dito sa Garcia Hall po dito sa Central United Methodist Church. In the evening. In the evening. Yan. After the mass wedding naman, part of service pa rin, we held the Wellness Sunday led by the Health and Welfare Ministry of Voltaire. Naman tayo dito ng sort of medical mission. So free lahat yung medicines, lahat ng check-up. The doctors came here to check on yung mga centralites and all that. So, it was a very well-attended din na event. And kasabay nun actually yung aming 47th founding anniversary ng Timpuyog Fellowship International Incorporated. And we thank Bishop Leo Soriano for gracing our occasion as our guest preacher that day. And after that, ang ating Family Day. So, since Love Month, of course, family is love. So, we held it naman sa Santiago's Private Resort in Pililla, Rizal. And napakaraming dumating. I think almost 200. Wow. Almost 200 attendees. I think almost 100 families yon from all worship services, from all congregations. Masaya naman ang naging event natin. Ang highlight talaga ng March celebrations natin, we were able to request our bishops, current and some retired bishops, to be our guest speakers in the different worship services. March 2, Communion Sunday with Bishop Akdal for the 2 services, no, Tagalog and English. And then March 9, because it's International Women's Sunday, Bishop Rubinel Estrella, our guest preacher, Vesper service. And then March 16 will be our joint anniversary worship service. Our guest speaker for the joint service in the morning is Congressman Bishop Benny Abante. And then in the Vesper service is Bishop Jonaver Luklukan, papuri singer. Yeah. So, ayun, we would like to invite everyone to come and worship with us in all the Sundays of March as our month-long na talagang celebration natin of our 126th founding anniversary.
March 23 will be Bishop Rudy Juan, who will be speaking in the Ilocano Worship Service. And then, March 30 is the Mission Sunday. Magkakaroon po tayo dito ng Change Pulpit. So, abangan niyo po yung mga pastors na ma-assign sa different worship services, including Rosario UMC. Yan. So yan mga viewers ang dami. Wala pang nakaano yan walang listahan yan. Pero memorize ni Fiscal Des. Wow So tama yung sabi ko kanina jam-pack, fully booked ang natin, ang schedules, lalo na itong March. Diba? Dito po sa Central United Methodist Church. So pagpatuloy po natin ipag-pray, itong mga programs and activities na ito na talagang yung talagang maging smooth yung kanyang flow at makapag yung mas makapagpalago ng bagong mga kaluluwa, new souls and hearts. So moving forward, Fiscal Des, so you are a very hardworking, busy, full of passion, na active member ng Central United Methodist Church. So gusto lang itanong, ano yung naging spiritual journey mo, Paano mo nakilala ang Panginoon, sa mga ayon sa iyong kwento? Thank you, parang happy. Actually, hindi naman ito, kumbaga, the Desiree that you see now, hindi naman ako ganito ever since. So, I was born and raised as a Catholic. So, Catholic po talaga ako. In fact, meron akong ate na madre. Panganay namin is madre. But growing up in the church is really, kumbaga, sa church din talaga ako maagang namulat. Even in the Catholic Church, as early as in my elementary, growing up to high school, involved na talaga ako sa church. Yung liturgist sana natin ngayon, commentator naman ng equivalent doon sa So I grew up serving in the church like that. Hindi man ako nag-choir. Pangarap ko talagang mag-choir. Pwede naman, anytime naman dito, Fiscal. Niloloko ako ni Angelo sa Ilocano Choir na mag-choir na din kami. Sabi ko kung mag-choir pa kami, wala nang matitira sa Timpuyog kasi magkasabay yung oras. So, it was in, I think, year 2000. While I was waiting for the results of the bar exam nga, na parang doon ako nagkaroon ng desire to know God more. Yung parang naghahanap ako talaga ng meaning ng buhay ko, something like that. And then when I passed the bar, yung first na job ko was as a branch clerk of court sa RTC Manila Branch 15. And yung office namin is nandun sa Old Napocor building sa Bonifacio Drive. So, itong church na to, I didn't know this as a Protestant church. Alam mo naman pag Catholic ka, pag may simbahan. So, ang tirahan ko sa Welcome Rotonda, mag-jeep ako or FX ako, bababa ako dito kasi may jeep dyan papunta doon sa Bonifacio Drive. Tuwing dadaan ako dito, nagsa-sign of the cross ako, pero nakasarado lang siya. And then, yung staff ko, doon sa court, umaalis siya ng Wednesday. It was a very, a couple of weeks lang kasi paalis na siya papuntang US. Lagi siya nagpapaalam pag Wednesday. So sinasabi niya na mag-a-attend nga siya ng service sa church niya. So I didn't know that this is the same church. So one time, bumaba ako dito sa Calao. Nakabukas yung church. Pumasok ako. Lumuhod ako dun sa pinakahuling pew para mag-sign of the cross, ganyan. And then, Auntie Ching Villanueva, siya yung parang greeter dyan na nagwe-welcome. I don't know, parang very, very very warm yung pag-welcome niya. So, napaupo niya ako, na-invite niya ako na umupo para mag-midweek service. So, nag-start doon na that was the time of DS Melad, Pastor Melad, si Teacher Joanne. Tapos, bago mag-start yung midweek service, magpa-practice kasi doon ng hymn. So, nagpa-practice kami ng hymn. The songs that we were practicing, mas iba yung na parang nagkaroon ako ng desire really to come back. Tiningnan ko lang yung worship services. So,
ang una kong inatenan na service is English service. And then, at that time, hindi ko rin alam na dito palang simbahan ni Paul. Kasi kami ni Paul, magkakilala na kami that time. Magkakilala na kami. Tapos yun, siguro nanliligaw na siya that time. Hindi ko alam kasi dumadalaw siya. But I did not know na ito yung church Pero niya. nakikwento niya na... Hindi. Hindi. Oo, hindi. Tapos yung first time na nagkita kami ng 2001, syempre pag Catholic ka kasi, parang ang presumption mo lahat Catholic. So meron akong yung rosary sa blazer ko. Binigay ko sa kanya kasi binigyan niya ako ng parang figurine na Bible verse. So parang I felt na I had to reciprocate it. Yun lang ang nakapako sa bulsa ko. Binigay ko sa kanya yung galing sa Rome na rosary pasalubong ng ate ko sa akin. Nasa kanya pa until now. So yun. And then, pagka dumadalaw siya sa bahay ng Sunday afternoon, ganyan, ang pinagsisimbahan namin is Santo Domingo. Tapos tinatanong ko siya, nagsimba ka na? Tapos na. Dito pala yung pinagsisimbahan niya. I didn't know. So, it was really providential. Everything has been through God's direction talaga. Na, yun, na ito pala yung church niya at siya ay from a family of Methodists talaga siya. So, yun, that's the story. Yung hindi naman ni-require or hindi naman kami talagang nag-usap na you should convert. Kasi nauna akong nagpunta dito before I realized or I learned from him na ito pala yung church niya. Ganon. Yeah. So yun nga, no? Napunta kay Captain Paul, no? Yung paano niya na-introduce, no? Itong church na to at na-realize mo na dito pala siya nagsisimba. Dito siya, yes. So yung mga time na yun, no, fiscal desk, dumating ba sa point ng buhay ninyo, no, ni Captain Paul, ano yung let's say, yung pinaka naging challenging, siguro sabi ko na yung word na pinaka lowest point ng episode ng buhay ninyo bilang mag-asawa? After, nung nag 5 years old si Paulo, dun siya nasundan. Pero naisip ko na, no, fiscal desk, naisip ko lang, noong time, di ba, yung active tayo na sa midweek? So parang ano nyo nun, yung parang hindi kayo agad magkaanak. Yes, tama naman? yes, Parang, yes. So it's just one of the ano lang. No? Yes. Kasi, Yeah. And then yun, I think doon parang na-challenge din somehow ako doon yung aking pananampalataya. Kasi the second pregnancy that came after 5 years na naipanganak ko si Paulo, it was an ectopic pregnancy. So since it's an ectopic pregnancy, tinanggal na yung left na fallopian tube ko. So ang sabi ng doctor talaga is wala na. Kumbaga we have to accept na hindi na magkakaanak pa or it will be very difficult already. Kaya lang after 8 months nabuntis ako. So after 8 weeks nawala ulit. So that's the second miscarriage. And then a third miscarriage came before na dumating si Ethan. So those 3 miscarriages in a span of 3 years, for me talagang ang dami kong questions na bakit kaya binibigyan ka tapos nababawi naman, parang something like that. Kinukuha agad. Tapos magkakasunod pa siya talaga. And those times wala dito yung asawa ko, ganyan. So when Ethan came, yun na talaga yun na parang nabawi lahat yung dumaan na mga miscarriages na yon. One of the most challenging times sa marriage namin yon. And then normal sa sitwasyon ng asawa ng isang seafarer sa magkalayo, talagang marami yung dadaan ng challenges talaga. Hindi katulad ng yung married life namin is really different from the normal marriage life ng ibang couples. But again, babalik ako na one of the strongest support group ko is the married couples group talaga. Married Couples Fellowship of Central Church.
dahil sa panahon na kasi manghihina ka talaga, malulungkot ka, marami kang tawag nito, maraming mga distractions. Pero dahil meron tayong isang every Friday na pinupuntahan, nakakasama natin yung mga couples na nakaka-inspire kung paano nila napagdaanan, lalo na yung mga long years na marriage na married medyo na elders na, no? Ayoko sanang gamitin yung elders. Letter M. Oo. Dahil iba nga yung situation naming mag-asawa compared to other couples. Magkahiwalay kami dahil nasa barko siya. Malaking support talaga sa akin. Emotionally, spiritually, yung Married Couples Fellowship. At kasama ko kayo ni Maring Vanji doon. Marami akong na-share kasi hanggang ngayon no, sa Married Couples Fellowship na mga sitwasyon naming mag-asawa. Dahil yun nga, mahirap yung mag-isa ka lang, no, na parang you are listening to your own voice lang. And yun nga, yung dyan bumubulong yung kalaban. Yes. Oo. So dito yung Married Couples Fellowship po, if I may share with our viewers talaga na this is yung parang safest place for me to be transparent, to be just real, ganyan, lahat ng sitwasyon namin sinusumbong ko si Paul sa kanila. Outlet. So, pagka inaaway ako, Kahit isumbong mo, alam mo may sasalo sa'yo. may sasalo. Tsaka yun, I really appreciate the group, no, dahil talagang saan bang policy yung what you see, what you hear, leave it here. Mga ganun. Kumbaga, yung lahat ng napapag-usapan dun sa Married Couples Fellowship, si Lord ang witness talaga. Hindi na kailangang ilabas pa ito sa labas kasi yun na napag-usapan na. So, yun ang malaking support talaga sa akin. Sa aming mag-asawa kasi yung mga lessons na take up sa married couples, pinapadala ko sa kanya. Nung araw wala pa namang scanner yung phone, so sinisirox ko yun at nilalagay ko dun sa mga sulat ko sa kanya. Pagka merong joiner sa barko, pinapadala ko yun sa kanya. So ganun lang na-manage. Sa biyaya ng Panginoon talaga na ma-manage natin yung mga struggles naming mag-asawa bilang magkalayo. Yun. Yan. Very inspiring po talaga ng mga viewers. I'm sure you will all agree sa binabahagi po ng ating special guest for this evening, no, si Miss Fiscal Des Macaraeg. Now, Fiscal, no, ito galing sa akin, no, gusto personal na tanong ko lang to. Kasi marami din marami rin ako narinig, nababanggit sa akin. Yun nga, napaka-active mo, napakasipag mo. Lalo-lalo na dito sa church. Dito na sa church. So marami nagtatanong, bakit daw hindi ka pastora? Maganda tanongin natin si Lord. Bakit nga ba? Hindi ko alam kung kailangan pa bang magpastor din tayo. But I don't know. I don't know really if there's a calling or basta sa ngayon kung saan tayo ilid ng Panginoon na kung anong task bigay sa atin ng Panginoon at kaya naman natin by His grace. So, yun lang. Sunod lang. Yes to Lord lang tayo lagi. Kasi, Fiscal, no? Pag nangyari yun, magiging dalawa na kayo. Di ba? Si attorney, pastor, Karid. Ang aking kumare. Diba? So, magiging dalawa na rin kayo in case, no? Actually, napakaganda nun. Sa akin na lang, no? I'm looking forward to that, no? Fiscal Des, yeah. Medyo sumagi ba sa mind mo yan, sa talambuhay mo na dumating ka sa point na parang gusto kong magpastor or maglingkod sa Panginoon as his yung talagang servant niya talaga bilang yun nga. There was a time na parang gusto kong magmasteral pa. Pero naisip ko that time, mag-aral pa ulit ng masteral na naman. Parang Master of Laws, ganyan. Pero doon nung time na yon nag-iisip ako na bakit ba, ang parang reflection na pinakita ng Panginoon sa akin is
bakit gusto ko pang magpakadalubhasa, mag-aral pa ulit ng mga batas, dagdagan pa ang knowledge sa batas. Bakit hindi dagdagan ang kaalaman, ang pagkakilala sa Panginoon? Parang ganon. So doon din, instead of going through, nagsunod-sunod din yon na I was invited to join yung mga like sa Hagay Ministry, ganyan. Tapos, umpisahan akong may mga nag-i-invite sa akin na maging mag-speak sa mga churches, mga ganon. So, parang in a way, kailangan kong aralin pa ng mas malalim ang salita ng Panginoon. Siyempre, yung mga scriptures natin, binabasa ganyan. So, na-shelve na yung kagustuhan ko pa na mag-pursue ng higher parang academic, oo. Pero hindi pa talaga sumagi naman sa isip ko na yung magpastor talaga. yung na yun. Parang hanggang sa ngayon, yung thirst ko ay mas makilala pa ng mas malalim ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral pa ng salita niya, kasi hindi pala ganun siya kadaling talagang maintindihan mo sa pagbabasa lang, ganyan. So si Lord ang bahala kung tatawagin tayo. Pagka tinatawag tayo ng Panginoon sa mga gawain, yes lang ako. So kung halimbawang dumating ang panahon na tawagin niya ako, pero di ko alam, Lord. Baka mag-yes ako. Yun. So we are looking forward to that, fiscal desk. So moving on, fiscal desk. Ano naman ang let's say 10 years from now, ano yung makikita pa namin na let's say yung mako-contribute mo na pagbabago dito sa church, especially sa church na lang muna. Ano yung mga gusto mo pang let's say as a form of innovation pa, sa ating simbahan dito sa Central United Methodist Church na gusto mong introduce. Let's say hindi ka na anniversary chairperson. Of course, lahat naman tayo, we have our own roles dito sa simbahan natin. Pero bilang ikaw, ano yung mga gusto mo pang makita na ma-develop pa ng CUMC? Nung narinig ko kay Pastor Jan talaga kasi first time kong maka-experience nung evangelistic night. Okay. Pero sa heart ko talaga, ever since, especially after kong maghagay, nakita ko talaga na napakaganda sanang gawain ng ating iglesia na lumalabas talaga tayo to really, to do the evangelism talaga, na hindi siya madali pala. Kaya siguro hindi natin siya napopursue. Pero yun sana yung mas mabigyan natin ng panahon, at talagang I'm praying for those na nasa puso talaga yung ganong klase ng ministry. Yun nga, hindi talaga siya madali. So pero may mga tao talaga, may mga miyembro talaga na yung heart nila nandun sa ganon, na it's not so much about tradition anymore yung worship services natin, nandyan na siya talaga. Pero sana yung lumabas tayo talaga, kasi comfort zone natin yung worship services natin, even our Bible studies as groups. Pero sana yung lalabas talaga tayo para ipakilala ang Panginoon, ipakilala ang scripture sa mga tao talagang hindi pa nakakakilala. So ganun sana yung maging growth ng Central UMC in the years to come, at talagang maka-reach out sana tayo sa labas pa. Hindi to introduce the Methodism, pero para ipakilala talaga ang Panginoong Jesus. Yung sa ganun sanang direction tayo pumunta in the coming years. So I am praying nung evangelistic night na sana makapture natin yung marketplace pa. Sabi ko nga, enough na yung ministry siguro natin helping yung marginalized, yung it's really high time na
matap natin yung marketplace, yung professionals. Actually, yun nga yung MIAF natin, may gap talaga tayo. Why? Because they will be they are the strong leaders to come, parang ganon, to replace us, parang ganon. At sila yung aggressive pa. And I believe na yung mga edad na yan sa MIAF, sila yung kaya pa nating i-train, or alam mo yon, sila yung kaya pa natin talagang buuin as a team na gumawa ng ganon, yung pag-evangelize na lalabas talaga tayo. Yung mission na hindi lang medical mission, hindi lang yung outreach na magpapakain lang tayo, yung talaga sanang merong long-term na activity or long-term talaga na relationship ma-build doon sa mga gusto nating ano. So yun yung prayer ko, na we started with the mass wedding nga, na ito kasing mga couples na ito dito sa outskirts ng simbahan natin, matagal na silang nagsasama pero hindi pa kasama ang Panginoon. Kaya natin sila inadapt dito para through the blessing nung pagsasama nila sa isang talagang Christian wedding, ay maisama na nila ang Panginoon. Ngayon, yung task is only beginning now, na maisama natin sila talaga at maturuan natin sila, yung maipakilala natin na mas malalim pa ang Panginoon sa kanila. Ganon. Well said. Fiscal Des, no? Nabanggit mo nga kanina, yung mga MIAF, sila yung may vitality pa, sila yung may energy, sila yung may drive, eh. Diba? Yes. Aggressive sila. So, for FYI po, no, siguro sa mga ngayon lang po nakapag-tune in dito sa program na ito, ang MIAF po, or meaning nun, is Methodist Young Adult Fellowship. Yes. So, young adult, ibig sabihin yun yung mga professional. Yes. Yung mga professional, young professionals, gano'n. So, syempre, alam nyo yan, kayo yung mga may energy. Aside, syempre, mga At youth. resources. Resources yan. Yes. Oo, kasi nga, working na eh. Working Yun yung na. mga Working. Yes. At alam nyo na rin yung time management nyo. Yes. Diba? So, magandang panawagan yun, no, ni Fiscal Des na best talaga ang mag-lead ng mga evangelistic crusade is yung mga young adults. Yes. No? Mga professionals actually. So, ako youth pa ako eh. No, kidding aside. So, yun, yung mga young adults. Magandang drive yan, ano. Kayo yung magpasimula, no, ng mga evangelistic na. crusade. Yes. Especially sa mga sa mga campus. Yes, kasi no? Yan yung mga common yung sa mga campus. ang na-observe ko kasi, DJ Happy, talagang after ng youth ng mga kabataan natin, no, talagang nagkakaroon ng gap pagdating dito sa young adult stage, kasi once na nag-work na sila, they get so busy na, no, with their works, and then yung goals nila, ganyan. So, yung ministry, ministry, pwedeng nag-choir na sila, or meron silang but nawawala sila dito sa stage na to. And this is really, let us pray for this, dahil sabi ko nga, una tayong anak ng Panginoon. At kapag napunta tayo sa workplace na kasi, sana wag nating kalimutan yon. Kaya, when you start to work, okay naman na magkaroon tayo ng personal goals and all that, but i-align sana natin pa rin doon sa tawag ng Panginoon sa atin, na meron tayong, may mission tayo na hindi natin dapat kinakalimutan. At even in your workplace, you can let the people around you get to know about our God, about Jesus through your life. And kaya ako ini-emphasize na sila yung the best talaga sana na matap natin, because yun nga your first time earners, first time to earn an income, build your wealth and all that. Dito pa lang sa stage na to, magamit na rin sila ng Panginoon, no? So, yung pag-evangelize kasi, it entails resources, it entails time, energy. So, you are really the best. And the best for that position. And since this is the United Methodist Young Adult Fellowship Sunday, tamang-tama yung ating usapan. So, sana sa mga nakakapanood ay, mag-reflect tayo na meron
meron kayong very special position to bridge, no, to bridge yung pag-transition ng youth into the young adults that you are now, young professionals that you are now. So let's do the work together, no. You can consider to do evangelistic works. Yan. Amen. Napakaganda naman yan, Fiscal Des. Tsaka yung good observation, totoo, no? After ng UMYF or Young Methodist Young Youth Fellowship, yung mga youth, after nun, di ba, MYF na. Nawawala. Di ba? Nawawala sila. Tapos ngayon, babalik, UMM na or Yes. United Methodist Men or WSCS. Yes. parang siyempre pag gano'n na yung edad mo, hindi ko na sabihin kung ano yung range ng edad ng UMM tsaka WSCS. Pero siyempre yung ganong age, siyempre medyo hindi na ganun ka-aktibo na, di ba? May limitations na. Kasi may family ka na din. Yun. Kaya tama, no, Fiscal Des. Good observation na habang kayo ay young adult pa lang, mga mayaf, you have the resources, you have the time, no, you have the strength pa rin kasi prime yan yung ganyang edad, prime yan ng isang tao 'di ba, yung mga 30s, late 20s to early 30s, and up, yan yung prime ng isang tao. Talaga yan, energetic yan. Maganda yan, no? Kayo yung mag-spearhead ng evangelistic crusades, no? Yes. Yung sa case dito, nagkaroon kami ng evangelistic night. Ano ba yung evangelistic night? That is to win souls. Di ba? Lalo na yung mga non-believers. At the same time, pag evangelistic night, nandyan yung music. Di ba? Praise and worship music. So, ito yung minsan na nagiging cliche natin, bilang mga Christians, no, mga churchgoers. Pag sinabi kasing praise and worship, laging pambata lang yan, yung mga youth, mga 15 years old, 18 years old, mga ganun. No, ang praise and worship po, for all ages yan. For all ages. Ngayon kasi marami lang nagsasabi sa akin, madalas, hindi na ako pwede dyan kasi medyo overage na daw. Nahihiya lang. Pero no, huwag po tayo mahihiya kasi binigyan tayo ng Panginoon ng talento. Yes. Ngayon, yung talento na yan sa music, hindi natin ito ginagamit. Mas mabuting gamitin natin ito para sa Kanya. And especially, yan nga yung sa mga evangelistic crusades. Yes. Diba? Sayang naisabi ko lang na sayang kasi ang laki nung time frame niyan, no? Na pwede mong ma-utilize yan. Yes. Diba? Ma-maximize yung ilaganap mo yung salita ng Panginoon. Yes. Through music, di ba? Yung nga ngayon, contemporary style, usually, ang mga evangelistic crusades. So, well done, Fiscal Des, sa iyong inspiring and uplifting na mga na-share mo, na bahagi mo ng iyong buhay. So, now, the floor is yours, no? To greet, no? Shout out mo, yung mga gusto mong i-shout out. Batiin mo yung mga gusto mong batiin. Promote. Gusto mong i-promote. Come on. Okay, so maraming salamat sa pagkakataong ito. Sino bang gusto kong batiin? Of course, gusto kong batiin ang Central United Methodist Church. 126th years of love, service, and mission. At sa March 16 nga po, no, let's all come together for our joint worship service. At yung ating anniversary committee, ang aking vice chair, si kapatid na LG. Talagang magtatrabaho na tayo, brother. So, salamat sa inyong lahat, sa napakasisipag na members ng anniversary committee. Most especially sa aking Timpuyog family. Yan ang aking mga partners talaga sa lahat ng mga ginagawa natin. Of course, to my husband. Malapit na pong umalis na naman. So, si Paul and of course my two sons, Paulo and Ethan. Inaanak ko yan. Yes. Ayan. And parang happy, alam mo din naman, I have an entrepreneurial side. Yeah. No? So, gusto ko lang po talagang may iba pang ginagawa bukod sa pagiging fiscal. Kasi kung wala akong ibang gagawin, ay baka stressed na talagang life ko. So, may mga distressors tayo. So, I enjoy doing businesses on the side. So, right now, kung meron kayong mga
need for HMO. Ayan, no? So I am with Medicard. You can contact me for your HMO needs, individual, family, or corporate. I can assist you with that. Kasi yung Medicard was acquired already by AIA. So AIA is the former PhilAmLife. So I am also a financial advisor of AIA. So, yun po yung mga pinagkakabalahan ko on the side because I love to meet people talaga. Gusto ko talaga na meron akong mga nakakausap kasi from encountering different people from all walks of life, you always learn something new from these people. So, yun lang naman ang ipopromote ko yata. Parang happy. Ano So, pa bang ating... paano ka makakontakt fiscal through your personal Facebook Yes, page? through my personal Facebook page. Wala lang po akong picture pero Desiree Macaraeg is my And of course, Facebook. may page din naman yung sila, diba? AIA. Yes, meron din naman. So, yes. hanapin nyo lang po, no? Check it out no? Sa Facebook page. Yes. Sa ibang platforms, meron pa ba? Let's say. So, doon na talaga, no? Sa yes, Facebook oo. lang. Okay. Baka pag sabihin ko yung cellphone number ko, No. hindi rin po ako masyadong techie. So, I only have my Facebook Kasi- and Messenger account. Kasi yung Instagram, pang celebrities lang yun. Hindi pa tayo Joke level lang na po. gano'n. Joke Yan. lang po. So, any other, no? Gusto mo, i-promote? A family, of course. The Timpuyog Fellowship. Yeah. Yes, ang Timpuyog Fellowship po is the Bible study arm of the Ilocano Worship Service at meron po kaming Bible study every after service. Every Sunday po yan, 11 o'clock to 12 o'clock, 11 to 12. Kung mag-a-attend po kayo ng Ilocano Worship Service at 9:30, we invite you to continue on with our Bible study na 11 o'clock sa Mossbrook. Lagi po kaming kumakain doon. So, hindi nawawala ang pagkain po sa mga Bible studies dito sa Central Church. So, sa Ilocano po, yun po yung Timpuyog every Sunday 11 o'clock sa Mossbrook Hall. I want also to take this opportunity, DJ Happy, to promote or encourage yung ating mga viewers ngayon to continue supporting our multipurpose building project. So I am also part of the MPB task force and also the building committee. So right now po we are on the process of interviewing bidders sa ating commercial building and of course the multipurpose building. So for those of you who are interested to look at this project, 150 square meter commercial building, for the commercial building and of course the multipurpose building, go to the Facebook account of Central United Methodist Church. Nandun po yung contact numbers ni Engineer Angelo Sadora. So, yun naman pong nanonood na you want to be part of the multipurpose building. We are still open po for the 8 square foot. For 8,000 pesos, you can sponsor 1 square foot and your name will be part of the donors for the multipurpose building. So, pwede pa rin po kayong maging part ng project natin na ito. So, if you want to help Central Church, the first Protestant church in the Philippines, be part of the building, no, sa pagpapatayo po nitong ating multipurpose building where ang objective talaga natin is to have more space to reach out to the community. So bukod po sa mga parsonages and mga church offices, meron po tayong designated na parang space to welcome everyone who would conduct mga activities po dito sa loob ng ating iglesia. So for the community. And I think magkakaroon din tayo ng part doon for accommodation. Sa mga bisita po natin, kung may mga taga-probinsya po na madalas dumadalaw kayo dito sa Central Church. So finally, magkakaroon na po tayo dito ng accommodation for you para meron kayong tutuluyan kapag kayo ay nandito sa Manila. So,
There you go. There you go, no, mga viewers natin. Napakadami natin. Ay, teka muna, yung mga viewers ba natin, nag-take note ba kayo ng mga kanina, ng mga schedules, di ba? Ang dami nun. Okay lang po yan. Pwede nyo naman panoorin. Paulit-ulit. Panoorin lang po ito. Paulit-ulit. And of course, don't forget to like and share. Ito pong CUMC page sa Facebook. And sa GCCF po, Anything Goes with DJ Happy. Sa Facebook page po natin yan. Like and share at makikita nyo po lahat ng mga nakaraang episodes at mga darating po na episodes. So, before we go, Fiscal Des, I would like to take this big opportunity to give you this very special token of appreciation ng ating programa na ito na Anything Goes with DJ Happy on CUMC and GCCF. And here we go. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much. Anything goes. And to my pareng DJ Happy, maraming salamat po dito. I'm very excited actually. Marami na akong pinanood. Wow, may picture agad tayo, real time. So, ninenervyos man ako nung sinabihan ako na ako naman ang uupo dito. But I was so excited and maraming salamat at maraming salamat sa Panginoon. Siguro as a final word lang, yung journey natin with the Lord is masasabi ko talaga na madalas unexpected talaga siya kapag tinatawag tayo. My life has not been like this from the very start. Yung naikwento ko naman po sa inyo. Pero pagka talagang nangusap ang Panginoon sa iyo at may mga gusto siyang ipagawa sa iyo or gusto ko niyang dalhin sa mga lugar o sa mga sitwasyon na magpapalawak ng purpose niya, ng plano niya, talagang yes Lord lang talaga tayo. So, yun nga, sabi ko, hindi naman ako dating ganito talaga pero parang through the years, parang sa asawa din, no? Lumalalim yung pagmamahal mo sa Panginoon habang ikaw ay, habang pag naramdaman mo nang gumagalaw ang Panginoon sa buhay mo. Kasi before, parang di ko nararamdaman na gumagalaw ang Panginoon sa buhay ko dahil hindi naman din ako intentionally connected kay Lord. But when the time came na I decided, I began to really connect, yung intentionally connect to the Lord every day, talagang dun ko naramdaman na araw-araw ay gumagalaw ang Panginoon sa buhay ko. Ngayon talagang even the smallest things, kailangan talagang pinagdadasal talaga natin lahat. At hindi yun guarantee na magiging smooth din yung buhay mo. So even when after the time that I decided to really get connected and get closer to the Lord, mas maraming ang naging challenges eh. Mas maraming luha. Yes. Mas maraming luha, mas maraming mabibigat na dumaan. But amazingly, doon sa mga pagkakataon na yon, doon pinapalalim lalo ng Panginoon yung connection ninyo, yung I cannot explain it in so many words, but really yung mga situations na pagdadaanan mo are the channels that God is drawing you closer to Him. Tsaka hinihingi talaga, pinagdadasal talaga sa Panginoon yon ng intentional na gusto nating makonect, gusto nating mapalapit sa Panginoon. So, tuloy lang ang buhay talaga na kasama ang Panginoon. Intentionally, araw-araw, hihingiin natin ang Holy Spirit, hihingin natin ang Panginoon talaga na gumalaw sa buhay natin at pangunahan ang mga ginagawa natin. Because short na yung time natin pero marami tayong pinagdaan ng mga experiences na dahil tayo yung nanguna at hindi natin hiniling ang Panginoon na manguna, na-redirect tayo. But amazingly, again, the Lord always brings us to where He wants us to go. So, sana may napulot ang mga viewers natin sa mga pinag-usapan natin at yun, everything is really by the grace of God. Amen. Wonderful, wonderful, no? Fiscal Des.
Thank you so much for being here with us. Maraming salamat. We are so honored, totoo. We are so honored and we are so glad no na yan, yung nabanggit mo yung lahat ng mga projects natin na napakarami. Malaking bagay ito kasi maraming yung iba hindi pa alam yung mga upcoming. Oo, so magandang ito yung magandang pagkakataon na malaman nila ang dami palang upcoming activities and programs ng Central United Methodist Church. Kaya mga viewers take note nyo. Mark your calendars. Mark So your mga nabanggit calendars. na mga dates ni Fiscal Des sa mga activities natin. So again, thank you so much Fiscal Des Macaraeg for being here with us. Maraming salamat. At sana maulit ito, no? May round 2. Masaya pala dito. Siguro Sana Fiscal, imbitahin niyo ulit. Oh, yeah. Siguro Fiscal Des, pag yung, let's say, nasettle na lahat ng programs, upcoming, pati yung mga, siyempre, may mga dagdag pa yan. Siyempre, parang parang review. Bago ulit na ibabalita ni Fiscal Des yung mga nangyari. No? Mga magagandang nangyari, productive, fruitful, very spiritual na mga activities dito sa Central United Methodist Church. So again, Fiscal Des Macaraeg, thank you so much for being here with us. So God bless you. Maraming salamat po. To God be all the glory. Thank you so much to Anything Goes. So sa mga viewers natin, sa mga oras na ito, maraming salamat muli sa patuloy na pakikinig at panonood. So again, hanapin nyo lang po sa Facebook page, GCCF and CUMC. Anything Goes with DJ Happy on GCCF. So let us all be reminded that we can make a difference in our work, we can make a difference in our school, we can make a difference in our church, we can make a difference in our homes, di ba? And we can make a difference in everywhere we go. And whatever the things that we are going to do. Bakit? Dahil tayo ay nasa Panginoon, no? At palagi wag natin siyang isarado sa ating mga puso. Let the Lord always enter our hearts and our minds. And para po kung meron po kayong mga pinagdadaanan sa oras na ito, always remember, sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's masterpiece, or sa ibang translation noon, we are tayo ay handiwork ng Panginoon. So we are God's masterpiece. Ibig sabihin po noon, hindi lang po tayo nilikha ng Panginoon dahil gusto lang niya. Nilikha tayo ng Panginoon dahil meron tayong purpose, meron tayong reason, no? Meron tayong value. Yan ang pinaka-importante. We have our own value. Kaya kung meron tayong pinagdadaanan man sa buhay natin, maliit man o malaki, kapatid, meron tayong halaga dahil tayo ay likha ng Panginoon. Alright. So again, thank you so much sa lahat po ng mga nanonood. This is time for us to say goodbye. Pansamantala lang naman. So again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith everyone. God bless us all.